At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang kontrobersyal at nakakabahalang balita ang nakalap ngayon. Ang isang sospek sa nangyaring pagtatangkang pagpatay kay Vice President Sara Duterte ay nagsalita at inakusahan si President Kuting ng Norte Jr. na siyang nag-utos at nagbayad sa kanya upang isakatuparan ng krimen. Ayon sa mga ulat, ang suspect ay isang dating kasamahan ni VP Sara na may matinding galit sa kanya. Ayon sa mga otoridad, natagpuan ng suspect matapos ang isang masusing investigasyon at sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad. Iniimbestigahan ng mga pahayag ng suspect na sinabing may direktang ugnayan kay President Marcos. Nakasaad sa kanyang testimonya na si PBBM mismo ang nagbigay ng instruction at naglaan ng pondo upang ikasatuparan ang tangkang pagpatay kay Vice President Sara. Ang aligasyong ito ay nagdulot ng kaguluhan at matinding usap-usapan sa buong bansa. Ang mga detalye ng sinasabing plinanong pagpatay ay tila masalimuot at ayon sa ilang eksperto, ito'y may malalim na motibo na maaaring may kinalaman sa politika. Bagamat wala pang formal na pahayag mula sa Malacanang, ilang opisyal na ang nagbigay ng mga pahayag na nagtatanggol kay President Marcos at sinabing wala itong kinalaman sa insidente. Samantala, ang pamilya ni Vice President Sara ay naglabas na rin ng kanilang pahayag. Ipinahayag ng kanyang mga abogado na ang suspect ay isang individual na may hindi malutasan na sama ng loob sa pamilya Duterte kaya't pinilit nitong maghiganti. Pinangunahan ni VP Sara ang isang pampublikong pahayag kung saan ipinaabot nito ang pagsasalamat sa mga otoridad sa mabilis na pagkilos at sinabi niyang magtutulungan ng kanyang pamilya at ang gobyerno upang mapanagot ang mga nasa likod ng insidente. Patuloy ang investigasyon sa mga aligasyong ito at sinisiguro ng mga otoridad na hindi nila pababayaan ang proseso ng batas. Habang tumatagal ang investigasyon, nagiging mas komplikado ang mga detalye ng kaso at maraming tanong ang nananatili tungkol sa mga motibo ng mga nasangkot. Ang mga mamamayan ay umaasang makakamtamang katarungan na hindi inaasang insidente na ito. Hinihintay pa ang formal na pahayag mula sa mga otoridad at mga sangkot sa kaso. Sa ngayon, ipinagpapatuloy nila ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa likod ng mga paratang. Samantala, inaasahan ng mga Pilipino na malilinawan ang isyong ito sa lalong madaling panahon upang mapanatili ang integridad ng gobyerno at ng ating mga leader. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hindi. So dapat, para hindi discriminatory, lahat across the board para hindi po lumilitaw na tayo ay nagdi-discriminate. Napolcom, for the meantime, habang nagpapasa po ako ng bill pertaining to this, can you put a stop to police officers manning checkpoints na ang sinisita lang yung mga motor at yung mga kotse ginugo? Kung maninita sila, lahat dapat para pantay. Before you answer, Attorney Bernardo, I would like to acknowledge the presence of Senator Jingo Estrada. Pasalamat yung tatlo at nakaalis na bago dumating si Senator Jinggoy. Nanganganib yun sila kung dumating ito maaga. Thank you for coming, Your Honor. Thank you. You have the floor, Senator Attorney Bernardo. Salamat Attorney po. Alberto Bernardo ng Napolcom, sir. Thank you po, Ginong Senator. Tinitignan ko nga po itong PNP operational procedure kung kailan dapat mag-conduct ng flag down vehicles. Totoo po na dapat pareho lamang. Hindi yung motorsiklo at dapat kasama rin yung mga sedan vehicles. Lalo na po kung mayroong crimes committed within the vicinity at kung kailan magkakandak po ng checkpoint. Tama po. So, meaning for me, Attorney Alberto Bernardo, sir, so siguro mag-issue kayo ng memorandum hanggat hindi pa napapasa yung batas na bill ko, hindi pa naging batas, put a stop doon sa pag-checkpoint. Kung minsan, Mr. Chair, kahit na hindi checkpoint, basta pupunta sa isang kanto, makursunadahan lang ng mga polis kung saan kanto lang sila at doon, nagpapara ng mga motor. Pila-pila yung mga motor, mga rider. So, ipapatigil po natin yan. Maliban ng tama kayo kung in pursuit of a criminal at crime just happened, so naglalagay ka ng checkpoint and choke point, acceptable po yan. Di ba? Pero lahat, hindi lang po yung motor, pati mga kotse. Kasi malay mo, baka yung nakamotor na running away from the crime scene, baka sumakay na ng kotse. So,
dapat lahat po. Pwede ba tayo mag-issue ng ganung memorandum na Pulcom, sir? Yes, Your Honor. We will issue a corresponding NAPOLCOM resolution to that effect, Your Honor. Thank you very much. Kasi po, I filed the Senate Bill 1977, Checkpoint Regulation Act. So sige po. So hopefully in the next few weeks, makakatanggap na po kami ng memorandum na yan and then i-distribute po natin sa lahat ng police station sa buong Pilipinas. Yes, Your Honor. Yes, sir. At kasama po doon, syempre, pag nag-checkpoint, yung bang, pag sa mga sasakyan, maging sa motor, yung plain view doctrine. Huwag po pinapababa. Kasi may mga insidente rin, Mr. Chair, pinabababa yung mga sakay, kinakapkapan. Dapat po, naka-specify din. Dapat well-lighted area, may supervisor, tapos may nakalagay checkpoint. Yung ganun po, Attorney Bernardo. Yes, Your Honor. We will see to it that the exception to search warrant, warrantless arrest will also be observed in the case of stop and freeze, in the case of moving vehicle, in the case of checkpoint. We will consolidate and try to find a good operational procedure for the benefit of the public and the PNP, Your Honor. Yes, yung PNP dapat constant reminder niyo sa mga tao niyo yung plain view doctrine kasi palagi nababiolate pag may checkpoint. Kasi kung kinapkapan ninyo dyan na wala kayong plain view na nakikita, kung kakasuhan kayo, pwede kayo magkakasuhan talaga. Yung mga kababayan natin ngayon nakikinig, pwede kayo nila ireklamo yung pulis o yung sundalo o sino mang nagka-checkpoint sa kanila na binabiolate yung plain view doctrine. Di ba? Ayun, i-open. Paki-open nga yung kuan mo. Oh, bakit ko i-open? Sino ka para magpa-open sa akin ng aking sasakyan? Sasakyan ko ito eh. Di ba? Dapat ang checkpoint plain view doctrine lang. Kung may nakita kayo na nakabukol, ayun, may probable cause ka na kapkapan. Pero kung wala naman, bakit mo kapkapan? You are violating my privacy. Di ba? So dapat remind palagi ang pulis natin yung plain view doctrine. Yan ang palaging nababiolate at alam natin na may tama ang pulis kapag sila kinasuhan dyan sa plain view doctrine. Right. Mr. Chair, ito sa lahat ng mga pulis, wala nang masama kung kayo po'y magpara ng mga nakamotor. Pero dapat may probable cause. Halimbawa, nakita nyo na walang headlight o nakita nyo na yung motor tabingi yung plaka o walang plaka. Yun, probable cause yun para pwede siyang parahin na sitahin ba't wala kang plaka, yung mga ganon. Hindi yung basta't para baka makatsamba ng walang rehistro o expired rehistro saka impound yung sakyan. Bawal po yun. So ngayon, rules of engagement. Dito malinaw na hindi nasunod yung tinatawag na rules of engagement. Yung mga pulis natin, baril muna sa kapapaliwanag. Dapat kayong mga pulis, gagamitin nyo lang inyong baril kung nakita nyo na yung suspect o yung tao hinahabol ninyo ay armed and dangerous as well kung nakipagbarilan sa inyo. Pag tumatakbo na yung tao, huwag nyo nang habulin. Sa maraming insidente, tumatakbo na po yung suspect o yung tao hinahabol, pinagbabaril pa rin. Wala na, hindi na po nasunod yung rules of engagement. Yun siguro po, Attorney Bernardo, magpasa rin po kayo ng memorandum tungkol dyan na strictly observe yung tinatawag na rules of engagement. Sir. Yes, Your Honor. We will update issuance of the NAPOLCOM and the PNP operational procedure on the matter. Nasa operational procedure po yan, no, sir? Yes, Your Honor. Siguro, we will just a reiterate- reminder again, sir, na recently, palaging nangyari na ito, nababiolate na itong rules of engagement, paki-seminar every now and then, and yung mga tauhan nyo to remind them, parang something to that effect, sir. Yes, Your Honor. Nasa rules of police operational procedures natin yan. I don't know what particular section, pero nakalagay talaga yan doon yung graduated use of force. Di ba? Bakit mo babarilin yung tao na tinapunan ka lang ng helmet? Babarilin mo na. Di ba? Talagang, yung sinabi mo pa, lalasing. Kaya wala sa tamang pag-isip dahil lasing yung tao. Lasing, kaya dubli-dubli talagang kaso ng tao na yun. Okay. So, Mr. Chair, isa na lang. Now, sunod is yung Miranda Doctrine. Dapat memorize ng mga pulis nyo yun. Sample lang ko si Police Corporal J. Yim,
bigkas nga po yung Miranda Doctrine. You have the right to remain silent. Anything you say might be used and can be used against you in a court of law. You have the right to have own counsel of your own choice. If you cannot afford, the government will give you once free. Dapat ma-promote ito. Magaling, investigator eh. Investigator. Kaya alam na alam niya yung Miranda Doctrine. Kasi marami sa mga pulis natin, Mr. Chair, hindi alam. Mabulol siya, diretso-diretso, magaling. Hanga ako sa iyo, Corporal. Talagang ikaw ay isang pulis na alam niya yung trabaho. Si Senator Estrada ata, may gusto sabihin, Senator Jinggoy? Senator Tulfo, with the Senator permission Jinggoy. of the chair. Mr. Chair, nasaan si Corporal Sabilio? Your Honor, nakakulong po siya. Nakakulong? Opo. Bakit siya nakakulong? Because of this incident? Yes, Your Honor. Alright. Si John Ace, John Francis. Yung John Ace. Kumpad? Okay, natanong na siya. Hindi pa mong natanong. I-describe sa amin yung kung ano yung pangyayari. Una po muna nun, kinuha ko po yung sahod ko dun sa katrabaho ko sa Eastwood. Tapos yung pauwi na po ako, banda sa may Talipapa, sa elementary. Doon ko na po napansin na Saan ito? sinusundan Saan ito? po Saan nila ito? ako. Sa may Talipapa po muna nag-umpisa sa Saan San nga? Anong Isidro. bayan to? Barangay San Isidro po. Saan nga yan? San Isidro Rodriguez Rizal. Rodriguez, okay. Tapos yung pababa na po ako, sinisit-sitan po nila ako, di ko po sila pinapansin. Sinisit-sitan ka nila sa Bilyo. Opo, nakamotor din po sila. May kasama si Sabilio. Opo, civilian, may bag po na itim. Yung si Sabilio nakamotorsiklo, Opo, naka-uniforme. hindi po, Ay, hindi siya naka-civilian. naka-uniforme. Opo. Oh. Tapos yung napantayan na po nila ako, tinanong po ako ng driver, sabi, "Boy, taga saan ka?" Sabi ko, "Taga dyan lang po ako sa tulay." Tapos sabi niya, Sino nagtanong sa'yo? yung driver po na si Sabilio. Oh. Alam mong pulis siya, hindi pa? Hindi po. Hmm. And sabi niya po sa akin, "Pulis ako, asan yung papel mo?" Hindi ko naman na po inisip na pulis sila kasi mga nakainom po tapos nakasibilyan. Kaya pinatakbo po ng mabilis yung motor. Okay. Hinabol ka. Opo. Pagdating ko po sa bahay, pagbaba ko po ng motor, kumatok po ako sa pinto. Mabilis din po yung paghinto nila sa kanto namin eh. Yung napansin ko pong may binubunot na baril yung backride, din ko na po hinubad ng mabilis yung helmet ko para iamba ng pagbato. Na-identify ba kung sino yung kasama ni Sabilio? Opo. Parehas, Na-identify? parehas na po sila nakakulong. Okay. Pulis din, hindi? Civilian lang po. Hmm. Tapos yung pagbabad ko po ng helmet, napaabante po konti yung motor nila kasi nakasagabal po yung bag niya sa likod eh, di niya po mahugot agad. Kaya yung malapit na po ako sa kanila kasi lalapitan ko sila, pinaandar na po, doon ko po binato yung helmet, saka po sila tumumba. Yung pagdapli sa back ride. Tapos pag angat po ng driver, doon ko na po napansin na bumunot na po ng baril saka ako pinagpapaputukan. Tumakbo na po ako. Pagdating ko po sa may harap ng bahay namin, sumigaw na po ako na wala nang lalabas, tatakbo na po ako. Tapos nagtago lang po ako sa halaman ng kapitbahay namin. After 2 minutes po, bumalik ako sa bahay. Doon ko na po nalaman na may tama na po yung isa kong kapatid na si John Francis. 9 years old lang tong kapatid mo? 15. 15 years old lang? Opo. Okay. Tapos? Doon na po, tinakbo na po nila sa ospital. Kasama yung kuya ko. Okay. General Lucas, ano ba ibig sabihin ng Oplansita? Meron ba talaga kayong Oplansita? Opo, sir. Kasama po yan sa programang... Anong ginagawa ni Sabilio dun sa site? Your Honor, first of all, sa insidente na yan, si Sergeant Sabilio acted on his personal capacity in the sense na he is off duty. He Lasing pa is po. off duty.
Off duty po, sir. Kaya po hindi po siya naka-uniform. And he was under the influence of liquor. Yes, Your Honor. Alright? So, Antimano, kinasuhan ninyo. Sino bumaril, John Ace? Yung Sabilio? O yung civilian na sa likod? Yung si Sabilio po. Si Sabilio? Opo. Opo, sir. Kinasuhan po namin. Did But, he admit to the crime? Ito si Sabilio. sino yung investigador? Inamin ba niya na pinutukan niya itong si John May I- Ace pero tinamaan si John Your Honor, Francis? may I ask the investigator to answer the question? Your Honor, I'm Police Staff Sergeant Kakachan, investigator case. Sino mas mataas sa inyo ni Cabilio sa rango in terms of rank? Sir. Mas mataas ka? Ikaw investigador? So, Corporal Sabilio, sir, did not admit, sir. The Ano? commission of- Corporal Sabilio did not admit the crime, sir. Did not admit Yes, sir. that he committed the crime. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Or what charges did you file against him? We filed, sir, a homicide and then attempted homicide, sir. Homicide. So what is the status of the case? Saan siya nakakulong? Sir, nasa BGMP po ng Rizal, Your Honor. Okay, explain to me what is this Oplansita? Senator Jinggoy, if I may, homicide ba o murder? Kinaso nyo. Sabi mo kayo na murder. Dito, Yes, sir. Ang ipinail namin, sir, is attempted homicide and homicide, sir. However, sir, during the process of the case, sir, doon sa prosecutor's officer, ginawa nilang, sir, inelevate ng nilibit fiscal. nila doon sa In-upgrade, yes, sir. in-upgrade. Murder. Yes, sir. In-upgrade sa murder. Yes, sir. Okay. So hindi na homicide. Yes, sir. So the prosecutor's office upgraded it to murder. Yes, sir. All right. Senator Jinggoy, So that is no bail. Yes, sir. Walang bail. Senator Jinggoy, Pwede, Yes, sir, Jinggoy, please. mabilis lang. Para hindi mabasura yung kaso basta-basta, anong ebidensya meron kayo? Kasi dinideny niya, he didn't admit to the crime, right? Anong ebidensya meron kayo para siya ay madiin ninyo? Presenta niyo po sa korte. What are the pieces of evidence? Magandang hapon, sir. Corporal Lim, sir. Yes, sir, during the conduct of investigation, sir, yung firearms po ni Corporal Sabilio na recover namin. Then, naka-recover din po kami ng 3 basyo, which is nag-match po sa barrel ni Sabilio po. Anong gamit na baril? Taurus 9mm po. Taurus. Yes po. Nag-positive po yung... So nag-match yung shell dun sa baril. Yes, sir. Although, sir, negative siya sa paraffin, sir, pero nag-match yung barrel niya dun sa na-recover naming ebidensya dun sa crime scene. Kailan nyo pinaraffin test? During that time din, sir, Bakit nag-negative kung siya bumaril? Sir, Bakit nag-negative ang paraffin test kung siya talaga ang bumaril? Sir, Kasi, crime Mr. lab. Chair, You answer crime lab. Forensic Group, sir. Yeah. Sir, Police Colonel Pierre Paul Carpio of Forensic 4A. Sir, actually, sir, ang significant findings natin dito is yung matching at identification ng firearms. So, nag-positive naman, sir, yung firearms ni Sabilio, yung Taurus niya, sir, doon sa 3 fired cartridge. Ang tanong nga, Ngayon, bakit, sir, bakit doon naman nag-negative? sa gunpowder residue, Yeah. nag-negative siya, sir. Kaya lang, yun naman talaga, sir, ang ng gunpowder residue. Minsan, sir, talaga, may mga findings kaya siya negative, such as factor, sir, nung revolver versus yung 1911, mas maraming nagpapositive sa revolver. or after a few days na nangyari yung pagpaparaffin test. It is possible also, Hindi, ang sir. sabi kasi ni Police Corporal, on the spot, nag-paraffin test kayo, di ba? On that same day? yes, sir. On the spot. Sir, Okay. if I may, we have also our chemist here that is very much capable of answering the questions with regards Yung to... forensic chemist dyan, ang alam Yes, sir. mag-explain kung anong mga factors Your Honor, if I na... may, Yeah. Police Major Rosales, sir. Simple lang naman yung tanong ko. I am not a scientist or I am not a chemist. Di ba usually, ang sabi ni Corporal Jmar, nag-negative siya sa paraffin test. At isinagawa yung paraffin test on the same day.
How many hours after the incident, after the crime? Isinagawa yung paraffin test. On that day, sir, na Yes, I know on that day. Ano oras ba nangyari? ah, Yung krimen? madaling araw po, sir. Madaling araw. Ano oras nga madaling araw? Past 12 na po. Past Yun, 12. O, kailan nyo isinagawa ang paraffin? hapon na po ata yun, sir. Hapon? Kinabukasan? Hindi po, on that day, sir. Bali, Ano oras ba nangyari? Sabi mo madaling araw. Sir, 12:05 sir. In the Nag-start morning? yung insidente sir. In the morning In sir. the morning. Okay, what time did you administer the paraffin test? Sir, I received the paraffin request at 12:40 in the morning of August 21, sir. So roughly more than 24 hours, sir. Oh, wala na talaga. Mag-negative na talaga yan. You told me on the same day. Ano ba? Sinabi mo parehong araw. Sabi ni chemist after 24 hours. That is not the same day. Sinabi mo parehong araw. Jemar? yes, sir. Sorry, sir, sa tagal na kasi ng, sir, nang nangyari, sir. Ha? Sa tagal na po na nangyari, sir, medyo hindi ko na po naalala, sir, yung date, sir. Pero I know, sir, na... Alam mo, pag nagsisinungaling rito, ikaw mauna rito makukulong. Ano ba talaga? 21 na, sir. 21 na po. Ano 21? August 21 po, Your Honor. Kailan ba nangyari ito yung insidente? August? August 20 po, Your Honor. August 20. Yes, sir. You received, madam? At 12:40 in the morning of August 21, 2023, Your Honor. So, August 20 nangyari ang krimen. So, that is 24 hours in the morning. Yes, Your Honor. Usually, pag one day, ang kinundak ng paraffin test, mawawala na yung residue, powder residue. The gunpowder residues can be detected up to 72 hours, Your Honor. 72 hours. Or 3 days, Your Honor. Alright. Ito, one day lang. Bakit na ang findings nyo negative? Yes, Your Honor. Negative result of the paraffin does not mean that the subject did not fire a gun because the presence of gunpowder nitrates is affected by several factors, sir. Like the type of caliber used. Between po sa revolver and sa pistol, mas malaki po ang chance na mag-positive yung revolver dahil separate po yung mga parts niya. So yung leakage po ng gunpowder residue, mas malaki yung chance na ma-deposit sa kamay. Another factor po ay yung mga wind direction. Kung ang wind direction po ng time na yon ay away sa shooter, so hindi po talaga magde-deposit sa kamay niya. So kung papunta naman po sa shooter ang direction ng wind, most likely magpa-positive po siya. Another factor po is the direction of firing. Pag pataas po tayo bumarel, yung gravity, most likely may made-deposit din po sa kamay natin compared sa pababa. So yun po yung mga factors na maaring mag-contribute sa negative result ng paraffin test. O halimbawa, naghugas ng kamay ng alcohol. Ordinary washing of hands, sir, hindi po Will not- ma-remove ang will not gunpowder affect it. residues. Yes, Your Kahit Honor. hugasan mo ng suka yan. Hindi. Yes, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Alright. Style yan ng lumang pulis. Suka daw, suka, tatanggal para matanggal. Pero sa mga bagong pulis ngayon, yung mga forensic chemist, hindi daw talaga matanggal yan na suka. So mali pala yung ginagawa ko noon. Suka gamit ko. Go ahead. What else, madam? And the use of gloves, Your Honor, kung The use naka-gloves, of? gloves, kung Alright. naka-gloves siya, magne-negative po talaga kasi hindi makaka-penetrate sa pores niya yung gunpowder. Naka-gloves ba si Sabilio? I don't think so. Ha? Naka-gloves ba, John Ace? Hindi po. Oh. So factors lang naman po yun, Your Honor, kasi nga po ang paraffin result po ay considered as corroborative evidence na lang po siya. Okay. Kasi nga po may chance po na nagpaputok pero hindi magpa-positive.
Basta what is important is you stand by your scientific results Yes, Your Honor. of your scientific investigation. Yes, Your Honor. Kasi yan yung credibility ng crime lab yung forensic group, credibilidad nyo, talagang panindigan nyo yan. Yes, Your Honor. Kasi kayo na lang talaga ang magbibigay ng tamang result. Di ba? Yes, Your Honor. Mr. Chair, Yeah, sige. Senator. Ang kagandahan po dito sa kasong ito, naging swift yung aksyon ng ating PNP unlike dun sa mga ibang kasong na-handle ko po sa programa ko. Dito very swift, agad-agad, within 24 hours, 24-hour period na nakuha na agad ng paraffin test at yung forensic and all hanggang sa nakakulong na ngayon yung mga suspect. Kaya nga I really commend yung PNP Region 4A. Job well done really, gentlemen. Your Honor, isa pa pong napakagandang nangyari dito. Sa isa pa pang singit, kasi hindi porket kabaro nila, binibaby nila, unlike dun sa mga previous cases. Ito kahit nakabaro nila, tinuluyan talaga. Thank you. Yung biktima po, yung namatay, pulis po natin ang nagtakbo sa ospital, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, may tanong ko lang general, no? Ang sabi niyo kanina, si Sabilio off duty. Correct? At Yes, Your Honor. naka-civilian. Ano ba inamin niya? Pwede bang manghuli siya kahit off duty siya o naka-civilian siya? Bigla na lang siya maninita ng isang inosenteng nagmumotor lang? At hinihinga ng papeles? Rehistro ba ng motorsiklo mo, John Ace? Opo. What prompted him to ask for the registration certificate of the motorcycle of John Ace? Your Honor, please allow me to answer the first question kung pwede ba siya. First, kung hindi sana po siya lasing kahit off duty siya, pwede po siyang manghuli pa